dahil may natangkap silang Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa ikalawang araw ng impeachment trial, day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na kung saan aga pa lamang ay na-excite ang mga reporters dahil may natangkap silang balita na dadating ang Vice Presidente, pero nauwi lang sa wala. Mamaya i-touch natin yan, no? Bakit hindi umatin ng trial, okay? At tayong batas at trial ang usapan natin. Huwag kayong matatakot, no? Dahil wala namang makukulong, no, sa pakikinig sa usapang batas na tungkol dito sa impeachment trial natin ngayon. Alam nyo, ang biro ng mga abogado kapag may mga ganyang kaso, ang sabi nila, ang mabuting abogado daw alam ang batas, pero ang magaling na abogado kilala ang hukom. It's not what you know, it's whom you know. Yan ang biruan namin. Nakamute na naman ako, Diyos ko po, Rudy. Sa kaso natin ngayon, ang kailangan kumbinsihin ng prosecution at defense ay walang iba kundi ang ating mga senator judges. Ayan. So they will be convincing the senator judges through the presentation of evidence and the witnesses. Okay? Siyempre, gaano ka ka-articulate doon sa iyong pagsasalita sa harapan ng hukuman. So, sweet girl, shout out. Kasi yung talagang abogado maharap sa trial, no, na well-prepared kasi it is actually comparable sa law school. Na kapag may recitation at natawag ka, 30 minutes ka magsalita doon sa loob ng classroom o 45 minutes. Kaya kapag preparado ka, ang taas ng grade mo sa law school. Parang dyan din sa, sa trial dito sa ating impeachment. Okay? So, dito sa day 2 ng ating impeachment trial, sinalang po ng prosecution team ang kanilang unang saksi. No, walang iba kundi si John Mark Calilong, no? Calilong. Okay, isang senior agent po siya mula sa Digital Forensic Laboratory ng NBI. So, ang tanong dito ay bakit kaya itong si Calilong ang inuna ng prosecution? Kasi siya po yung may hawak ng resibo. Siya po ang may hawak ng ebidensyang matibay laban sa Vice Presidente tungkol dito sa Article 4 of the impeachment complaint. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito ay ang Article 4 of the impeachment, yung tungkol sa grave threats at inciting to sedition. Okay. Ice Range, shout out. Kung matatandaan nyo po, ang naging ugat nito ay yung online press conference ni VP Sara, kung saan nabanggit niya ang tungkol sa pag-upa ng The Assassin. Okay, pelikula yun eh. Kung sakali daw may mangyari sa kanya, ay ganunin niya si Pangulong Marcos, yung asawa, si First Lady Lisa, at yung kanyang pinsang buo, si Speaker Romualdez. So, ano yung primary objective of the prosecution pagdating sa direct examination na ito, sa day 2 na to? So, sagot niya, simple lang. Patunayan na totoong tao ang nagsasalita sa video at hindi po ito gawa ng AI. Parang ginawang mga AI video ng mga kalaban ng Pangulo ng mga nakaraan na tumitira siya ng shabu or ng drugs, no? Yun ang gustong patunayan. Hindi ito katulad ng mga unang video lumabas sa paninira kay Pangulong Marcos. Okay? So dito ipinaliwanag ng NBI agent yung proseso kung paano nila kinuha, paano nila na-secure, sinuri ang kopya ng video. Binihisan nila ng legal na protection ng video para hindi ito mapasura ng korte. Para itong pag-ibig. Pag-ibig na naman tayo. Dapat mapatunayan mong original at tapat ang nararamdaman mo sa iyong iniirog. No, hindi siya peke, hindi siya puro pambobola lang, no? At sasabihin mo doon sa nililigawan mo na walang ibang babae sa aking puso kundi ikaw lamang. Ganun din sa presentation of the evidence dito sa video, no, na kung saan napakinggan at napanood natin si Vice President Sara na talagang pinagbantaan ang buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So bakit nga ba nagpakapagod ang prosecution na magsalang ng isang NBI specialist katulad nitong si Calilong para lang sa isang video na napanood na naman natin to, di ba, noong last year, no? At nakita natin to na in-upload sa Facebook at ating pinanood na kung ilang ulit. Lumabas nga din to sa TikTok, di ba? Pwede naman sanang isaksak na lang yung USB sa projector doon sa Senado, sa impeachment trial court, at i-play nyo ng i-play yan hanggang magsawa kayo, no? Only play, only presentation. Pero bakit pinagpaguran pang ipresenta itong NBI specialist na to? Dito po pumapasok ang dalawang pinakamahalagang konsepto sa electronic evidence, no? Electronic evidence muna tayong pag-usapan natin. Yung preservation kasi at authenticity, yung pagpapatunay na tunay yung video na yan. Napaka-importante yan. Sa ilalim po ng ating mga batas sa ebidensya, sa rules on evidence, sa rules of court,
ang mga digital file tulad ng video ay napakadaling baguhin yan. Ano yan isang click mo lang dyan, no? Pwede mo lang i-edit, gupitin o gamitan ng deepfake para ibahin ang mukha o boses ng nagsasalita. Marami na kasi, sobrang advanced ng ating technology, kaya hindi pwedeng basta-basta na lang magpipresenta ka ng isang video sa hukuman as an evidence without authenticating the video, no? At without proving that you were able to restore and preserve the video. Okay? So, para itong ebidensya sa krimen, maikukumpara mo to. Kung may natagpuan kang kutsilyo sa crime scene, no? Dapat may pirma kung sinong pulis yung nakakita ng kutsilyo, sinong naglagay ng kutsilyo sa plastic. Di ba nakikita niyo palagi nakalagay sa plastic yan? At sino yung nagdala sa laboratorio ng plastic na may lamang kutsilyo? So sa digital evidence, gumagamit ang NBI ng tinatawag na hash value. Ito yung nagsisilbing digital fingerprint ng file. Kapag may binago ka, kahit isang pixel, diba, alam niyo ba yung pixel? Kahit isang pixel lang o isang segundo sa video, magbabago ang code nito. Magbabago yan, definitely. Kahit isang pixel, isang segundo, bago na yan lahat. Dito napatunayan ng NBI na hindi nagbago yung hash value. Ibig sabihin ay buong buo at ligtas na naipreserba, na restore Naomi, shoutout. ang video pinipresenta as an electronic evidence sa impeachment trial court. Yun ang purpose, kaya nandoon yung NBI, kaya siya yung inuna. Okay? So, ito yung strategy yan para supilin yung defense ng deepfake yung video. Sa panahon kasi natin ngayon, usong-uso yung palusot na, hindi ako yan, AI yan, no? Generated yan by AI. Dito dahil pinatunayan ng isang forensic expert na ang video ay original, no? Pinutulan agad, no, ng prosecution team ng pakpak ang posibleng maging palusot ng depensa. So ang galing, no, inunahan na nila agad. So okay. So mukhang uulan, padating na yata yung bagyo, medyo may tumutunog na dun sa bubong namin na patak, no? Pumapatak na naman ang ulan, okay? So, minsan nga may mga biruan dyan, meron daw mag-asawang nag-aaway dahil may nakitang video ang mister, no, na may kasamang ibang lalaki, ang misis niya sa Mega Mall. Sabi ng misis, hala, hindi ako yan, deepfake yan ng mga kalaban ko. Sabi naman ng mister, anong deepfake? Ihawak mo pa nga yung credit card ko sa video at habang nagbabayad ka ng pinang-shopping mo ng kasama mong lalaki. Okay? So, ang aral dito, no, kahit anong pilit mong sabihin deepfake ang isang ebidensya, kapag ang digital forensics na nagsalita at tugma ang lahat ng detalye, wala na. Tiklop na lahat yung palusot mo. So booking na booking ka diyan. So dito ganito yung ginawa ng ng prosecution. So they actually the prosecution actually was trying to prove na authenticated to, well preserved, at walang nabago dito kahit isa, walang na-splice, no? Hindi inedit ito. So yan ang gustong patunayan ng prosecution dito sa unang ebidensya at testigo na kanilang pinipresenta sa impeachment trial court. Okay? So punta tayo doon sa tanong sa akin kanina ng mga subscribers natin. Bakit daw laging overruled ang depensa? Okay? Pag sinabing overruled, teka, tumabi ka muna dyan. Makayaan mo yung prosecution. Ganun yan eh. Okay? Dito na tayo sa sa kapanabik na bahagi ng trial, no? Kung nanood kayo kaninang hapon, mapapansin ninyo, halos bawat 5 minuto, tumatayo yung defense lawyer na siya, nakalimutan ko yung pangalan, basta kayo na bahala. Tumatayo palagi yung defense lawyer. Narbasa. Para mag-raise ng objection, Your Honor. Objection, Mr. Presiding Officer. Pero si Senate President, no, Chis Escudero, Senate Presiding Officer na si Chis Escudero, laging ang sagot niya, objection overruled. Witness may proceed to answer the question. Di ba? Palaging ganyan ang sinasabi. Ang bilis magsalita ni Chis Escudero eh. So ang tanong ganito, bakit nga ba laging talo ang argumento ng defense? Alam niyo po, may 3 pangunahing dahilan dyan kung bakit palagi silang nasusupalpa ng prosecution at lagi silang nababara ng presiding officer. Objection overruled palagi. Parang hindi yata ako nakarinig ng objection sustained. Hindi narinig ba akong ganon? Parang wala na. Parang wala, di ba? Ngayon, kanina nga nag-object ang defense, di ba? Sabi nila, hindi naman daw dapat pinag-uusapan ng detalye ng video kasi iba raw ang nakasulat sa original na reklamo ng mga pribadong grupo sa labas ng Kongreso. Ayan. So, yun ang kanilang yun ang kanilang legal point kanina. Pero
Itong kagandahan pag abogado yung presiding officer. Agad-agad, nilinaw ni Senator Chis Escudero. Ang sinusunod sa trial ay ang articles of impeachment ng opisyal na pinasa ng House of Representatives. Hindi kung ano ang pinasa ng mga NGO noong una. Dahil yung Article 4 ay mismong tungkol sa video na pinipresenta ngayon bilang ebidensya. No? Pwedeng magtestigo ang NBI tungkol dito sa pinipresentang video kung saan ang nilalaman nito ay yung video na kung saan nga si Vice President Sara Duterte ay pinagbabantaan ng buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady, ng ating dating Speaker of the House na si Romualdez. Okay? So, kung matatanda ko, nag-object din ng defense na masyado raw technical o labas sa personal na kaalaman ng testigo ang mga sinasabi nito. So, alam yun, pinakikinggan ko to, nagdadrive ako ng kotse. Tapos nung nandoon ako sa pupuntahan ko, hindi ako lumalabas ng kotse kahit nandoon ako sa lugar kasi makatayin ko yung radyo mamimiss ko yung mga importanteng detalye. Okay, so dito natin makikita ang kaibahan ng ordinaryong saksi sa expert witness. Kung ordinaryong tao ka lang, pwede ka lang magtetestigo doon sa nakita mo. Okay, yung dapat may personal knowledge kayo. Halimbawa, nakita ko siyang sumigaw. No? Pero dahil NBI Digital Forensic Expert ang nakasalang, may laya at karapatan siyang ipaliwanag ang mga technical, digital footprints ng video sa ilalim ng batas. Okay? So, ganun ang nangyari kanina. So, yung kina-question na hindi dapat maging testigo yan, hindi pa pwedeng kontrahin yun dahil siya yung expert witness pagdating sa authentication and preservation of the video. Okay? So, So, isa pa sa pinakamalaking dahilan dito, no? Kung mapapansin nyo, maraming objection ng defense kanina na nagsasabi hindi daw dapat tanggapin ng video dahil marami raw itong kulang sa konteksto. Yan. Talagang yung defense kanina, kung mapapansin nyo, tira sila ng tira doon sa sa testigo at doon sa video presentation. Yung video na pinipresenta as an evidence. So, ang nangyari tuloy dito, pinaalalahanan sila ng impeachment court. Okay, sabi sa kanila, huwag kayo masyadong excited. Sa direct examination, hinahayaan muna ang nagdala ng saksi. Ang nagdala ng saksi dito, yung prosecution, na ilatag nila yung buong kwento nila tungkol doon sa ebidensya at sa kanilang testigo. Hayaan nyo magsalita muna. Direct examination yan eh. So dito, ang ginagawa ng defense nitong dito na to, parang nanonood lang ng sine dapat ang dito yung defense eh. Kasi simula pa lang ng palabas, sumisigaw ka na agad ng peke ang ending niyan. Di ba? Hindi mo pa napapanood eh. Sigaw ka na ng sigaw ng objection. Siyempre, sasabihan ka ng gwardiya na, oy, maupo ka nga muna dyan at tapusin mo muna yung palabas. Di ba? Ganun na nangyayari. So, pagkatapos ng direct examination, ang susunod kasi dyan, cross-examination. Doon na pwedeng gisahing maigi ng defense group ang NBI agent para sirain ang kanyang, sisirain? Hindi yung mukha niya, yung kanyang kredibilidad. Okay? So, hintayin mo yung oras mo. Oras ng prosecution, yung direct examination. Although you have the right to raise an objection, kaya lamang, ito mo nangyari kanina, puro parado kay Chis Escudero ang defense counsel because hindi proper objection yung nire-raise ng lawyer di ba? Napapahiya tuloy. Okay? So, actually sa kabuuan, kung talagang bibigyan nyo ng analysis ang nangyari kanina sa day 2 ng impeachment trial, ay naging matagumpay ang presentation of the prosecution team. At bukas, ito ay magpapatuloy at pwedeng bigyan ulit ng pagkakataon na magkaroon na pa ng another direct examination. Pero ang pagkakalang ko kasi dalawa yung testigo ng prosecution team. If after the completion of the testimony of the witnesses and the presentation of the evidence by the prosecution, doon na papasok yung cross-examination ng defense. Ayan, dyan sila magpuputak ngayon. Tirahin na lang ng tirahin. And definitely, we can expect that they will try to destroy the credibility of the prosecution's witnesses. Okay? So, babanatan nila yan ng Mr. Presiding Officer, the witness is not
The witness is incompetent. Baka makarinig tayo ng ganun bukas, no? Witness, no? Hindi na witness. The witness is incompetent. Okay, so Agree. patuloy po natin itong bukas sa ating pong talakayan tungkol dito sa impeachment trial. Medyo nagiging exciting na siya. Dahil sinimulan na mismo yung direct examination, cross-examination, redirect, re-cross, at marami pang mangyayari yan. Tsaka kasi ang allotment of days is actually 92 days, di ba? So, second day pa lang to. At marami pa tayong masasaksihan na exciting part of this impeachment trial. So, nandito na lamang po ito muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene. Salamat, attorney. Oh, grabe. May nabagong tutunan naman tayo kay attorney, mga patas ko po, Lord. Nilecturean tuloy siya ni attorney Rene Buena itong mga ano yun, narbasa, no? Mga narbasa fortune na yan, Diyos ko Lord, Rudy. Kaya overruled, Diyos ko Lord. Alright, last topic tayo, ma'am. Time check, it's already 10:25. 1 hour 25 minutes. So, sakto. Sige, last topic tayo. Actually, hinintay ko si Attorney Claire. Mukhang hindi magla-live si Attorney Claire. So, last topic na talaga tayo. Ikaw mo tayo, Mausan. Again, sa mga bago pasok, shoutout sa inyo. Siyempre, si Naomi Chin, si Allen Valenza, si Jenny Ramos, Deborah G, at saka sa lahat ng mga nandito, si Sweetie Girl, at sa lahat ng mga nandito, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Alright, countdown tayo sa ating last topic. Here we go. Alright, recap tayo sa nangyari, especially sa nangyari sa day 1 ng impeachment trial. Tiklop ang mayayabang sa harap ng katotohanan. Anong nangyari, Diyos ko Lord Rudy? Nagharap-harap itong si Season tsaka si Shell Jokno, itong si Alan Peter versus Kiko Pangilinan, at syempre si Pia, na ako po nasupalpal lang ng napaka-iksing sagot ni Senator Tito Soto. Angas ng tatlong DDS, hindi umubra kay Soto, Pangilinan at kay Jokno. Bakit naman Masad? Sa unang araw pa lang ng kasaysayan ng paglilitis na tuluyang napaon ang kampo ni Sara Duterte, habang isang pinahiya ang kanyang mga hambog